remember this, that not all mistakes are bad. God has used the mistake, that wrong experience, for something good, for His greater glory. Because your bad experiences are not actually bad in the long run. Thank the Lord always for difficult people. Because in the long run, these bad people can also bless you. Kahit na meron ka mga pagkakamali, disappointments o lungkot ngayon sa iyong buhay, magtiwala ka pa rin sa Diyos na gagamitin niya yan para sa kanyang kalwalhatian. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the custom post. Jesus said to him, "Follow me." He got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors, and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need the physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po ulit sa inyong lahat. At welcome po sa ating misa. Welcome din po natin ang ating mga avid listeners online, sa Facebook, sa YouTube. At maraming salamat po sa inyong mga nanggaling pa sa iba't ibang malalayong lugar para makisalo sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung kilala nyo si Andrea Bocelli, yung pong sikat na bulag na Italian singer. Maaaring napanood nyo na po siya at maaaring narinig nyo na rin yung mga ibang kanta niya online. Napakagaling na mangangawit si Andrea Bocelli. At hindi ko po alam kung alam niyo yung kwento ng buhay niya. Napakaganda. Nang po nagdadalang tao, yung nanay ni Andrea Bocelli sa kanya, sinabihan po siya ng doktor na i-abort siya, na ipalaglag. Bakit? Dahil nakitanan po ng isang congenital disease itong sanggol habang siya'y nasa sinapupunan ng kanyang ina. Sabi po ng doktor, kung hindi po ipapalaglag yung bata, pag ito ay isinilang, siguradong bulag siya at magiging kawawa lang siya. Salamat sa Diyos, hindi po nakinig itong ina ni Andrea Bocelli doon sa doktor. At hinayaan po niyang maisilang, maipanganak itong si Andrea Bocelli. Salamat sa Diyos, hindi po pinalaglag itong si Andrea Bocelli. Kung sigurong pinatay siya nung sanggol pa siya, siguro hindi natin naririnig o napapanood yung kanyang galing ngayon. Na kahit na bulag siya, iba pa rin yung lumalabas sa boses niya. Na pag siya ay kumakanta at nagpa-perform, parang naririnig mo ang boses ng Diyos. What does this teach us, my dear friends? Remember this, that not
all mistakes are bad. Amen? And God can use your mistakes in life for His greater glory. Mababasa po natin, tignan niyo po sa unang pagbasa. Nawala yung alaga nitong pamilya ni Saul. Nakatakas yung kanilang mga alaga. At tinutusan siya ng kanyang tatay, hanapin yung mga tumakas na alaga. Pero dahil dito, habang siya'y naghahanap, nakilala niya ang propeta na si Samuel. At sa kanilang pagtatagpo, sinabi ng Panginoon, itong naghahanap ng alaga niya, siyang magiging hari ng Israel. Tingnan niyo po yun. There was a setback. There was a bad experiences. Nag-umpisa sa pagkawala ng mga alaga. Pero saan nauwi? Sa pagbabasbas sa kanya na maging hari ng bayan ng Israel. There was a disappointment, but after the disappointment, there was a blessing. God has used the mistake, that wrong experience, for something good for His greater glory. At yan din po yung mababasa natin sa Ebanghelyo. Ang ating Panginoon, nakita niya itong maniningil ng buwis. Si San Mateo, dating pangalan niya Levi. Kinamumuhian si San Mateo ng kanyang mga kababayan. Bakit? Kasi taksil siya. Sinakop sila ng mga Romano. Pero kanino pumanig si San Mateo? Sa mga kababayan niya, sa mga Hudyo, o sa mga Romano? Sa mga kaaway ng kanyang kababayan. Nagtrabaho siya sa ilalim ng mga Romano. Naniningil siya ng buwis. Naghihirap ng mga kanyang kababayan. Pero mas pinanigan pa niya yung mga mananakop. Ang tingin sa kanya, korap. At totoo naman. Dahil hawak niya ang pera, nakakakupit siya, nakakakuha siya ng ibang salapi. Ang tingin sa kanya, makasalanan, iniiwasan siya. Pero nung nakita siya ng ating Panginoon, may nakitang mabuti si Jesus sa kanya. May nakita siyang potensyal. Tinawag siya. At kahit na kinukutya ang ating Panginoon, kahit na nilalait si Jesus ng mga Pariseo, bakit nakikikain siya sa mga makasalanan, nagpatuloy ang ating Panginoon. Dahil kahit na ang masamang tao, pwedeng maging bendisyon sa iba. Ito po ang pinapaalala sa atin, mga kapatid. Na kailangan nating magpasalamat palagi sa Diyos. Ano man ang ating mga nararanasan na hindi maganda, meron ka man nakakasalamuha na masamang tao, thank the Lord always. Because your bad experiences are not actually bad in the long run. Thank the Lord always for difficult people. Because in the long run, these bad people can also bless you. Salamat sa Diyos. Hindi po agad hinusgahan ni Jesus itong si San Mateo. Dahil kung hindi, kulang ang ating mga ebanghelyo. Dating korap na tao, dating masamang tao, ngayon tingnan nyo dahil sa kanyang sinulat, sa kanyang ginawa, nabebendisyonan tayo. Sa kanyang sinulat, tayo'y pinagpapala dahil sa salita ng Diyos. Palagi natin pong tandaan yan, na hindi lahat ng pagkakamali ay masama at ginagamit ng Diyos ang kabiguan
para sa kanyang kaligayahan, para sa kanyang kalwalhatian. Tandaan niyo po ito, kapatid. Bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, alam na niya na tayong mga tao magkakamali. Bago ginawa ng Diyos ang lahat, alam naman niya na tayong mga anak niya, na tayong mga nilalang niya, hindi tayo magiging perpekto. Pero, hindi niya tayo pinatay, hindi niya tayo isinantabi. Nagpatuloy pa rin siya, hinayaan pa rin niya ang ating buhay, binebendisyonan tayo, pinagpapala tayo kasi alam niya, darating ang araw, may magagawa ka pa rin mabuti. Kahit na meron ka mga pagkakamali, disappointments o lungkot ngayon sa iyong buhay, magtiwala ka pa rin sa Diyos na gagamitin niya yan para sa kanyang kalwalhatian. Na kahit na anuman ang iyong kabiguan, yan ang pagmumulan ng iyong pagpapala at bendisyon. Nung minsan ako po ay inanyayahan na magmisa sa isang chapel dito po sa Maynila. Dahil po sa traffic, 1 oras na po akong late, sinundo po ako ng motor. Sinakay po ako sa motor para makaiwas sa traffic. Kung hindi niyo po ako kakilala, ayaw na ayaw ko po nalilate. Nagdadasal po ako sa Diyos, Panginoon, nakakahiya naman sa mga tao. Ayoko na magmisa. Ano pa yung muka na ipapakita ko dito sa mga tao? Higit na 1.5 hour na akong late. At pagdating ko po doon sa simbahan, ine-expect ko yung mga tao, maaasim na yung muka, nagagalit na sa akin. Kasi isipin niyo po, 1 oras at kalahati ka na naghihintay sa pare, hindi pa dumarating. Pero pagdating ko po doon, iba yung aking nakita. Hindi po maaasim yung muka ng mga tao. Hindi po galit yung mga tao. Nakangiti sila. Masaya sila, excited sila. Nagtataka ako, bakit kaya? At sabi po ng isang tao, Father, salamat sa Diyos na late po kayo. Kasi po, kalabas-labas lang po namin sa trabaho. Hinahabol po namin yung misa nyo. Buti na lang na traffic po kayo. Nakahabol kami dito sa inyong misa. At sabi ko, tingnan mo nga naman. God moves in mysterious ways. Amen? And that is the good news. Let this be our declaration for today. That God is in control. Amen? Ano man ang iyong nararanasan, sabihin mo yan ngayon. God is in control. Hawak ng Diyos ang lahat. Kaya ng Diyos ang lahat na gawing mabuti, isang pagpapala, isang milagro. May sakit ka man, sabihin mo, God is in control. Hindi kayo magkaintindihan ng iyong asawa ngayon, ayaw ka nang kausapin ng iyong asawa ngayon, nagtatampo kayo, may sakit kayo ng loob sa bawat isa, sabihin mo, God is in control. Matigas ang ulo ng iyong anak, lumalaban siya sa iyo. Hindi mo maintindihan ang iyong anak ngayon. Sabihin mo, God is in control. Nagkakalugi-lugi na yung business mo, puno ka na ng utang, hindi mo na alam kung saan ka makakukuha ng pera. Sabihin mo, God is in control. Dahil ikaw lang ang nakakakita, ikaw lang ang nag-iisip na yung nasa harapan mo problema. Sa iyong paningin, ikaw lang ang nagsasabi na ikaw ay bigo. Ikaw lang naman na nagsasabi na mga tao nakapaligid sa iyo masama. Hindi sila mabuti. Pero ang Diyos
malawak ang paningin. Pero ang Diyos, siyang gumagawa, siyang nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo, God is in control. That your mistakes, your setbacks, your bad experiences are not really bad, but they are actually good in the long run. And they will bless you and bless other people. Sabihin natin, magdasal tayo. Jesus, I trust in you. You are in control. Tulungan mo kong maniwala, magtiwala, maging matyaga, magpasensya. Dahil itong masama na nangyayari sa aking buhay, darating ang araw. Isa palang pagpapala sa aking buhay at sa buhay ng iba. Amen.